Kamusta, mga minamahal kong kapatid? Naway sumainyo ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus, pati na rin sa inyong pamilya. Ako si Pastor Antonio Jr. at masaya akong ibahagi ang salitang ipinagkaloob ng Diyos sa aking puso matapos akong manalangin. Alam ko na nandito ka hindi dahil sa aksidente, hindi dahil basta mo lang pinili na i-click ang video na ito, kundi dahil may layunin na ang Diyos para sa iyong buhay. Hindi ka nilikha ng walang dahilan, nilikha ka para sa kaluwalhatian ng Diyos at nais niyang maging bahagi ng iyong buhay. Sa Juan, Kabanata 15, Talata 14, sinabi ni Jesus ng ganito, "Kayo ay magiging aking mga kaibigan kung gagawin ninyo ang inuutos ko sa inyo." Mga kapatid, pinakamahalaga sa Kristiyano ang sumunod at gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil wala rin itong saysay kung hindi. Mga kapatid, kahit pumunta tayo sa simbahan, umawit ng papuri at magpakita ng mabuting asal, ang Diyos lang ang nakakaalam ng laman ng ating puso at kung kaya nating talikuran ang sariling kagustuhan. Para gawin ang kalooban ng Ama, madalas kong sabihin na napakadaling malaman ang kalooban ng Diyos. Ang mahirap ay talikuran ang sarili nating kagustuhan para sundin ang kalooban niya. Napakahirap talaga. Nandito ako ngayon mga kapatid dahil bunga ako ng mga pagsasakripisyo na ginawa ko noon at patuloy kong ginagawa hanggang ngayon. At ito ay nagdulot ng napakalaking biyaya sa buhay ko. Kadalasan, dumarating ang biyaya kapag isinuko mo ang gusto mo para sundin ang kalooban ng Panginoon. Amen. Gusto kong pag-usapan ito ngayon at ibahagi ang sarili kong patotoo. Hinihiling ko lang na mag-subscribe ka dito sa aking channel. Dahil araw-araw, alas 5 ng umaga at alas 6 ng gabi, naglalagay ako ng panalangin sa umaga at panalangin sa gabi at naging pagpapala ito. Mga kapatid, nais ko kayong makasama araw-araw para mapag-usapan natin ang kadakilaan ng Diyos. Alam kong hindi tayo mapipigilan ng distansya araw-araw. Gusto kong nandito ako, nananalangin para sa iyo. Pinapahira ng langis ang aking mga kamay, namamagitan para sa iyong buhay, para sa iyong tahanan. At gaya ng nakita kong maraming himala sa iyo, hindi ito magiging iba. Samahan mo akong magdasal dito, okay? Hindi sapat ang magdasal lang minsan o tuwing umaga, samahan mo rin akong magdasal sa gabi. Madalas kong sabihin na kapag inuuna mo ang Diyos sa simula ng araw mo at pati na rin bago matulog, lahat ng nangyari sa araw na iyon ay para sa ikabubuti mo. Kaya, napakahalaga na tayo ay laging nagdarasal. At alam ko kung gaano kahirap magdasal mag-isa. Alam ko kung gaano kahirap hanapin ang Diyos ng mag-isa. Kailangan natin mga kapatid ng pakikisama kahit malayo dahil pinahihintulutan tayo ng Diyos maranasan ang simbahan at pakikisama sa internet. Amen. Luwalhati sa Diyos mga kapatid, babasahin ko ang isang talata. Sa totoo lang, ito ay isang talinghaga na ikinuwento ni Jesus na palagi akong natatamaan ng salitang ito dahil ito ay nagpapaisip sa akin. At minsan, kailangan nating mapaisip o makompronta, hindi ba totoo? Kung puro positibo lang ang pinapakinggan natin, hindi nito mababago ang puso natin. Kailangan nating makarinig ng matibay na salita, isang salitang nakabase kay Jesus. At gusto kong basahin ang sinabi ni Jesus sa Mateo, Kabanata 21, Talata 28 hanggang 32. Makinig ka, tingnan ang sinabi niya. Isang lalaki na may 2 anak ay nagsabi sa panganay, "Anak, magtrabaho ka sa ubasan ngayon." Sagot ng anak, "Hindi ako pupunta." Nagbago siya ng isip at pumunta. Sinabi ng ama sa isa pang anak, "Ikaw naman ang pumunta." Sagot nito, "Opo, ama," pero hindi siya pumunta. Alin sa dalawa ang sumunod sa ama? Sumagot sila, "Ang una." Kaya ipinaliwanag ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang mga maniningil ng buwis at mga babaeng masama ang pamumuhay ay mauunang makapasok sa kaharian ng Diyos kaysa sa inyo. Sapagkat dumating si Juan at ipinakita ang daan ng katuwiran, ngunit hindi kayo naniwala sa kanya. Samantalang ang mga maniningil ng buwis at mga babaeng masama ang pamumuhay ay naniwala." Amen? Pakinggan mo, ipapaliwanag ko ito. Dito, kinakausap ni Jesus ang mga Pariseo, mga relihiyosong tao noon na gumagawa ng tama at perpekto. Ngunit sila ay sumusuway sa Diyos. Hindi sila naniniwala kay Jesus at sa mga himalang ginawa niya. Palagi nilang kinu-question si Jesus. Bakit? Dahil sila ay mayabang. Mga kapatid, ang pinakamapanganib sa buhay Kristiyano ay espiritual na kayabangan. Ito ay kapag marami ka ng alam, kapag kabisado mo na ang lahat ng kanta at marami ka ng alam ng mga talata sa Biblia. Mga kapatid,
Mag-ingat tayo para hindi natin maisip na mas magaling tayo kaysa sa iba. Dahil lang nandito tayo sa simbahan, dahil lang tumigil na tayong gawin ang ganito o ganoong kasalanan. At doon nagsisimula tayong husgahan ang ibang tao. Nagsisimula tayong maliitin ang ibang tao. Mga kapatid, ang Diyos, kung may isang bagay na ginagawa ng Diyos, ito ay ang suriin ang puso. Pinipili ng Diyos ang tao base sa puso, ang Diyos. Maaaring makita niya ang isang taong marumi, isang taong sa paningin ng lipunan ay hinahamak. Pero pupuntahan siya ng Diyos. Tinitingnan niya ang puso at sinisigurado niyang hanapin ang taong iyon kahit saan pa siya naroroon. Naalala ko nung ako'y nagbagong loob, sa totoo lang, hindi ako ang pumili sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa akin. 18 ako noon, nasa rurok ng buhay ko. Marami pa akong gustong maranasan at planong gawin. Pero dumating ang Diyos sa aking landas. Hinanap niya ako. Pumunta siya doon sa madilim na kwarto kung saan ako naroon at iniligtas niya ako. Mga kapatid, nagsimula akong makarinig tungkol sa Ebanghelyo sa pamamagitan ng pinsan ko. Ilang beses ko na itong naikwento, pero gusto ko lang may sabihin sa iyo. Yung mensaheng narinig ko noon, hinarap ako nito. Dahil ang mensahe ng Ebanghelyo ay isuko mo ang sarili mong kagustuhan para sundin ang kalooban ng Ama. Itakwil mo ang sarili mo, pasanin mo ang iyong krus at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, nang marinig ko ang salitang iyon, naapektuhan talaga ako at lagi akong napapaisip saan man ako magpunta. Alam ko na hindi pa ako ligtas dahil marami akong nagagawang mali, makasalanan ako, marumi ako, at alam ko na sa puso ko, hindi ko pa binibigay ang buhay ko kay Jesus at hindi pa siya ang tagapagligtas ko. Mga kapatid, maaaring akala ng iba na nagbabago na ako. Sa totoo lang, pumupunta na ako sa simbahan. Mahigit 1 buwan na akong pumupunta sa simbahan. Nagsimula na akong umawit ng mga papuri, nagsimula na rin akong magustuhan ang mga pangaral. Pero sa kaibuturan, alam ko na hindi ko pa talaga isinuko ang sarili kong kagustuhan para sundin ang kalooban ng Diyos. At doon, sa isang gabi ng panalangin, nandoon ako kasama ang mga kapatid. At nakarinig ako ng isa pang salita, isang matinding salita na tumimo sa aking puso. Sa sandaling iyon, nagpasya ako at sinabi ko, Jesus, pumasok ka sa buhay ko. Baguhin mo ang aking kwento. Ilayo mo ako sa magulong buhay na kinalalagyan ko. Nagsisi ako sa aking mga kasalanan noon, mga kapatid. At doon pumasok ang banal na Espiritu ng Diyos sa aking puso. Binago niya ng lubusan ang aking buhay, ang aking puso. Naranasan ko ang kapayapaan sa unang pagkakataon sa aking buhay. Naranasan ko na ang maraming kalayawan ng laman at mundo. Ngunit wala ni isa ang maikukumpara sa sandaling ibinigay ko ang buhay ko kay Jesus. Ganun din, maaari mong dasalin lahat ng panalangin araw-araw, umaga at gabi, pero alam pa rin ng Diyos kung tunay mo na bang isinuko ang iyong sarili sa Kanya o hindi. Simula nung araw na yon, mga kapatid, hindi naging madali, malakas na lumaban ang kaaway. Sinubukan ng dyablo sa lahat ng paraan na iligaw ako sa landas na ito, pero nagdesisyon na ako. Susunod ako sa Ama at iiwan ang lahat ng di kalugod-lugod sa Kanya. Gusto ko lang ang mga bagay na inilalaan ng Diyos para sa akin at sa iba. May maling akala sila. Akala nila na ang pagtanggi sa sarili ay ibig sabihin hindi ka na pwedeng magplano o mangarap para sa buhay mo. Wala namang kinalaman yun doon. Pero ang totoo, magiging handa kang bitawan ang kahit ano kung hindi ito ang kalooban ng Diyos para sa buhay mo. Amen. Malinaw ang halimbawa sa Biblia, lalo na sa buhay ni David na talagang gustong-gusto niya. Pangarap niyang magtayo ng templo para sa Diyos. Sabi ng Diyos, hindi ikaw ang magtatayo dahil nadungisan ng dugo ang iyong mga kamay bilang mandirigma. Anak mo ang magtatayo nito. Dahil dito, isinantabi ni David ang sarili niyang gusto. Nakikita ko ang halimbawa ni Jonas. Ang propetang si Jonas, labis siyang nagdusa. Bakit? Hindi niya ginusto ang kalooban ng Diyos. Kahit isa na siyang propeta. Nagpasya siyang pumunta sa kabilang direksyon. At ano ang nangyari? Inani niya ang bagyo. Dumating talaga ang bagyo. Nagtatago siya sa bangka. Itinapon siya ng mga marinero sa dagat at nilamon siya ng isang isda. At naabot siya ng awa ng Diyos. Pagkatapos ng 3 araw, ibinalik siya sa lupa hanggang sa wakas, sumunod na siya sa Diyos. At paano naman si Jesus, mga kapatid? Nandoon si Jesus sa Getsemani at pinagpawisan siya ng dugo dahil ayaw niya iyon. Alam naman niya na magiging napakabigat ng krus. Walang kasalanan si Jesus,
pero alam niyang papasanin niya ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan at mararanasan ang matinding sakit at pag-iisa. Nawala ang ama dahil pumasok ang kasalanan sa kanyang buhay, kaya kinailangang talikuran siya ng Diyos na walang pakikisama sa kasalanan. Kaya, mga kapatid, lahat ng nabanggit ay sumunod sa Diyos dahil sulit ito. Ito lang ang tanging bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan ng kahulugan sa ating buhay. Maraming tao dyan na kumikita ng malaking pera, umuunlad, at parang maayos ang lahat pero wala silang kapayapaan. Bakit kaya? Alam nila sa puso nila na hindi pa nila lubos ibinibigay ang sarili kay Jesus. Balik tayo sa talinghaga kung saan si Jesus ay kausap ang mga Pariseo at relihiyoso. At ikinuwento niya ang kwentong ito na may isang ama na may 2 anak na lalaki. Sinabihan niya ang panganay, "Anak, magtrabaho ka sa ubasan ngayon." Sagot ng anak, "Ama, hindi ako pupunta." Pero pagkatapos ng ilang araw o lumipas ang panahon, nagpasya siyang pumunta. Pagkatapos, nilapitan ng ama ang bunso niyang anak. Sinabi niya, "Anak, magtrabaho ka sa ubasan ngayon." Sagot ng anak, "Opo, tatay," pero hindi rin siya pumunta. At tinanong ni Jesus ang mga relihiyoso, alin sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng ama? Sinabi nila, yung una ayaw pero nagbago ng isip at pumunta. Sabi ni Jesus, "Tingnan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at babaeng masama ang pamumuhay ay nauuna pang makapasok sa kaharian ng Diyos kaysa sa inyo." Bakit? Nakita nila ang mga ginawa at himala ko, kaya naniwala sila, samantalang kayo nandito at nakikita rin ang lahat ng himala. Narinig ninyo ang mensahe ni Juan Bautista na ako'y darating, ngunit hindi pa rin kayo naniniwala. Mga kapatid, naniniwala akong mahalaga ang mensaheng ito para sa atin ngayon. Hindi sapat na pakinggan lang natin ang ebanghelyo, kailangan nating isabuhay ito dahil ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Baka nandito ka ngayon at nasa isang relasyon na alam mong hindi kalooban ng Diyos at dinadala ka ng taong iyon sa kasalanan. Kailangan mong manindigan. Walang saysay na palawigin pa. Walang saysay na magpatuloy sa kasalanan at sabihing mahal mo ang Diyos. Kailangan mong talikuran ito. Mga kapatid, ito ang magpapakita kung gaano mo kamahal ang Panginoon. Amen? Naalala niyo ba yung bersikulo na nabanggit ko sa simula? Juan 15:14. Sinabi ni Jesus, "Kayo ay magiging aking mga kaibigan kung gagawin ninyo ang inuutos ko sa inyo." Mga kapatid, nais kong maging kaibigan ni Jesus at kalugdan ng Diyos. Hindi lang basta ginagamit niya ako. Dahil ang bawat taong gumagamit ng pangalan ni Jesus, bawat taong nangangaral ng salita ng Diyos, ay nagsisilbing bibig ng Diyos. Ayokong basta magamit lang ng Panginoon. Nais ko ring siya'y mapalugod, tulad ng sabi ni Apostol Pablo. Pinapahirapan ko ang sarili kong katawan araw-araw dahil ayokong hindi tanggapin ng Diyos. Gusto kong maging kaibigan ng Panginoon. At kung gusto mo ring maging kaibigan ng Diyos, isulat mo dito sa mga komento. Gusto kong maging kaibigan ng Diyos, sigurado ako. Mga kapatid, ngayon ay bagong panahon. Kung handa ka na ngayon na gawin ang kalooban ng Ama, amen, gusto kong ipagdasal ang iyong buhay, ang iyong tahanan. At sasabihin ko sa inyo, wala nang mas hihigit pa kaysa maging kaibigan ng Diyos, lumakad ng ligtas sa liwanag at tamasahin ang pakikisama sa Panginoon. Gustong-gusto ko ang kantang ito ni Ademar de Campos dahil nagbibigay ito ng inspirasyon sa akin maging kaibigan ng Panginoon. Isang hindi maipaliwanag na kapayapaan at kagalakan ang makasama at makipag-ugnayan sa Diyos. Kasabay nito, alam ko na marami sa inyo ay nasa kasalanan at nakakulong pa rin sa mga bagay ng mundong ito. Hindi ibig sabihin na kapag binigay mo buhay mo kay Jesus, magkakaroon ka ng lakas na di ka na magkakasala muli. Hindi ganun yon. Araw-araw, sisimulan ng banal na espiritu ang paggawa sa buhay mo at palalakasin ka niya. At habang patuloy kang sumusuko, umaasa sa Panginoon at humihiling na tulungan ka niya sa oras ng tukso at pagsubok. Doon mo makikita na inililigtas ka ng Panginoon, na lalo kang pinapalakas ng Panginoon laban sa kasalanan. Amen? Iuunat ko ang kamay ko, ipikit mo ang mata mo ngayon, ipagdarasal kita sa sandaling ito. Tayo'y manalangin mga kapatid. Alleluia! Panginoon Diyos at Ama, salamat sa panalangin ito at sa mahalagang sandali ng iyong salita. O Diyos ko, napakatindi ng iyong salita, Ama. Anong mensahe ang kailangan naming panindigan ngayon? Jesus, inilalapit ko sa iyo ang buhay ng lalaking ito at babaeng ito at hinihiling ang iyong pabor para sa kanila.
Marami ngayon ang pinanghihinaan ng loob, marami ang nabibigatan at ang iba naman ay inalipin na ng kasalanan. Jesus, maawa ka Panginoon. Ama, palayain mo kami mula sa aming mga sarili at sa kasalanang nagpapahirap sa amin. Jesus, inilalapit ko sa iyo, aking Ama, ang buhay ng bawat taong nakikinig sa akin. Palakasin mo sila, Panginoon. Nais naming maging anak na sumusunod sa kalooban ng Ama. Nais naming maging mga taong naniniwala, nagtitiwala, matiyaga sa panalangin, at iniiwan ang lahat ng bagay na hindi nakalulugod sa iyong puso. O aking Diyos at aking Ama, iniunat ko ang aking mga kamay ngayon at hinihiling ko sa iyo na pagalingin mo ang mga sugatan, ang kaluluwa, ang mga taong ito na nadidismaya. Ama ko, ang dalagang ito na nakakaramdam ng kalungkutan, nag-iisa dahil parang walang nagbibigay halaga sa kanya, parang walang tao sa mundo na nagmamalasakit sa kanya. Jesus, yakapin mo ang babaeng ito ngayon. Yakapin mo siya, Ama ko, ang lalaking ito rin na nakakaramdam ng pagkatalo dahil pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Iniisip niyang walang nagbibigay halaga sa kanya. Panginoon Diyos ko, napakaraming nangangailangan ng tulong at panalangin, Ama. Panginoon, inilalapit ko sa iyo, aking Ama, bawat pangangailangan, bawat layunin ng panalangin, bawat taong humihiling, Ama, ng isang himala. Jesus, Panginoon, makialam ka at pumasok na may iyong probisyon upang maparangalan namin ang iyong pangalan. Diyos ko, sa masamang henerasyong ito, nais naming maging mga banal na tao, mga taong namumuhay ng isang buhay na itinalaga, isang buhay ng kabanalan. Tulungan mo kami, Jesus, naputulin ang mga pagkakaibigan, mga relasyon, at lahat ng bagay na nakakasama at nagpapalayo sa amin sa iyong presensya. At higit sa lahat, Ama ko, nabigyan mo kami ng lakas, Diyos ko, upang labanan ang kasamaan, ang kasalanan. Nais naming magkaroon ng lakas upang tumanggi kay Satanas at sa kanyang mga tukso. Panginoong Jesus, iniaalay ko ang aming buhay sa iyo at hinihiling ko na pahiran mo kami mula ulo hanggang paa at bigyan ng pisikal at emosyonal na kagalingan. Panginoon, tapusin mo ang iyong gawain ngayon at ang iyong pangalan, Diyos ko, ay maluluwalhati sa pamamagitan namin. At nawa ang aming pamilya, ang aming mga kaibigan, ang aming mga kamag-anak ay makilala na ang Panginoon ang Diyos, na si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas, ang tanging karapat dapat sambahin sa harap ng mga himalang ginagawa ng Panginoon sa aming mga buhay. Panginoong Jesus, iniaalay ko ang panalangin na ito at hinihiling ko na tatakan mo ito ng iyong pagpapala. Ibuhos mo ang iyong pagpapala, Jesus, sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat na. Amen. Luwalhati sa Diyos. Alleluia.